Magandang hapon po. Pilit ngayong bumabangon ang mga taga Mindanao matapos yanigin kahapon ng kambal na lindol. Ang magnitude 7.4 na lindol noong umaga, sinundan ng magnitude 6.8 kagabi. Isinailalim na sa state of calamity ang Manay, Davao Oriental. Doon nag-inspeksyon ng mga opisyal ng gabinete alinsunod sa utos ng Pangulo. Natutukan ng mga nilindol. Mula sa Davao Oriental, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Yes, Pia at Ivan, binisita o sinuri ng bumisitang Cabinet Secretary dito sa Manay, Davao Oriental ang paaralan at ospital na matinding napinsala ng malakas na lindol. Patuloy rin ang kanilang structural evaluation sa lahat ng mga infrastruktura. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang lindol sa Mindanao. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, tutukan ang kaligtasan at kapakanan ng mga nilindol. Kaya inatasan niya ang mga frontline agency na gawing round-the-clock ang rescue at relief operations. Sa Manay, na isinailalim na sa state of calamity, nag-inspeksyon kanina sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sani Angara at Mindanao Development Authority Chairperson Leo Magno. Ang Manay District Hospital, kabilang ang emergency room, hindi na raw pwedeng gamitin sa tindi ng pinsala. Wala na all the buildings na. Dito sa likod nito, Kailangan to makeshift medical tents. So, ang problema, sikip eh. Masyado masikip. We need an alternative site. Ginawa munang ward ang bakanteng parte ng ospital. Nagpapahanap na rin si Secretary Dizon ng paglilipatan ng mga pasyente. Nagbigay ang DSWD ng mga tent na gagamitin sa ospital. Patuloy ang clearing operations sa mga kalsada. May mga malaking damage sa mga local roads. So ngayon, ang inutos ng Pangulo natin is lahat ng assets ng DPWH, ipinasa na namin sa local government units. Agad rin daw aayusin ang mga nasirang infrastruktura. Maybe in the coming weeks magsa-start na tayo, pero kailangan muna kasing i-assess kung salvageable pa or kailangan na talagang gigibay na lahat. Magtatayo rin ng tent city sa Manay at Tarragona. Ang DSWD inihintay ang pinal na listahan ng mga apektadong pamilya para sa financial assistance. Importante yung financial assistance magsimula agad para makarebuild sila, lalong-lalo na yung mga may partially damaged na mga tahanan. Ayon sa NDRRMC, 7 ang naiulat na nasawi sa Region 11 dahil sa magkasunod na malalakas na lindol sa Davao Oriental. Ininspeksyon din ng mga kalihim ang Evaristo Moralizon National Vocational High School. Nagkabitak-bitak ang pader nito. Ang kinatitirikan nitong lupa na malapit lang sa ilog, pinangangambahang gumuho. Over 100 yung damaged school buildings. Dito lang sa Manay, 38 yung totally damaged. Ang nangyayari dyan, may QRF kami, Quick Response Fund. Pinapasa namin yung dun sa DPWH for the repairs. May kuryente na ngayon sa Manay, pero problema pa rin ang supply ng tubig. Sa Barangay Central Poblacion, nasira ang tubo ng tubig dahil gumalaw ang Mahano Bridge. Mahina talaga ma'am, supply ng tubig ma'am. Pinaputol yung mga tubo. Kaya ang ginawa ninyo? Iligid na lang, ganito pumaraan. Maglalaan ng gobyerno ng mobile water truck at water purifying system. Kanina nakipagpulong si Vice President Sara Duterte kay Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang kaugnay ng relief operations, recovery at rehabilitation plans ng probinsya. Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung clearing operation sa mga kalsadang hindi pa madaanan, lalong-lalo na sa mga local roads. Ivan. Jandy, masasabi ba natin nananaig pa rin ang takot sa mga taga Davao Oriental at meron ka ba nakikita na mga nananatili muna sa kalsada o basta ayaw muna nilang umuwi sa kanilang mga tahanan dahil sa takot sa panibagong mga pagyanig? Ivan, kanina sa pag-ikot-ikot natin, no,
mangilan-ngilan lang yung mga residente na dun muna sa tabi ng kalsada na natili. Pero yung iba, karamihan sa kanila, bumalik na sa kanilang mga bahay. At yung iba naman, Ivan, ay nanatili pa sa evacuation center. Pero hindi pa rin maalis yung takot at kaba nila kasi every now and then may mga pagyanig, may mga malalakas na pagyanig at meron ding hindi gaano malakas na pagyanig. Nanatili pa rin yung takot sa kanila, Ivan. And, pero patuloy pa rin yung pakikinig nila sa mga abiso sa LGU na maging alerto kung sakali may aftershocks na naman na mararamdaman. Ivan. Ingat kayo dyan at maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nagka-landslide dahil sa lindol sa isang minahan sa Davao de Oro. 3 ang nasawi at bakas din sa Davao City ang mga istrukturang nasira. Nakatutok doon lahat si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia, bagamat walang inilabas na advisory para sa preemptive evacuation sa Davao City, may mga pamilyang nagpalipas ng gabi sa mga matataas na lugar. Sa Davao de Oro, iniutos naman ang pansamantalang pagsuspende sa lahat ng mining operations sa probinsya. Wasak ang kotseng ito sa gilid ng kalsada sa Davao City matapos mabagsakan ng posteng pinatagilid ng magnitude 7.6 na lindol umaga kahapon at tuluyang matumba nang yumanig ang magnitude 6.8 na lindol kagabi. Naialis na ng mga tauhan ng electric company ang natumbang poste. Walang naitalang nasaktan. May mga pamilyang nakatira sa tabing dagat na umakyat sa Shrine Hill sa Matina at doon na nagpalipas ng gabi dahil sa takot sa aftershocks. Narito ang kanilang mga pahayag. Nigulo lang mi sir. Hadlok oy kay tuma mga bata mo gulo Labi na mong balay na silalom dagat jud ang ilalom. Hadlok kayo nya layo pa jud sa dalan, dagan pa kag karsada. Hadlok pa kay maputol ang bridge mong latayan. Ang amo lang nga nang di mi matrap dito kung magkagubot-gubot na. Sa Barangay Matina Crossing, sa mismong highway pinapadaan ang mga pedestrian. Hindi muna kasi pinapadaanan ang overpass para masuri kung ligtas pang magamit matapos ang mga lindol. Sa Davao de Oro, gumuho ang bahagi ng bundok sa Sitio Gumayan sa Barangay Kingking sa Pantukan. Nagtulungan ang mga minero sa paghuhukay para mahanap ang mga kasamahan nilang natabunan. Ayon sa PDRMO, 3 minero ang patay at 10 ang sugatan sa pagguho. These were casualties that were just outside, who went outside their tunnels. So wala pong reported na bahay na natabunan ng landslide. Nag-issue na rin ako ng executive order para i-temporary close yung mga mining area, mining site natin dito sa Davao de Oro. Pia, magpapatuloy ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Davao City hanggang sa Lunes upang bigyan daan ang sinasagawang structural assessments. Pia. Argel, balikan ko lang yung pagsuspende o pagsara muna sa mga mining site. Meron ba tayong timeline o alam ba natin kung hanggang kailan mananatili ang suspension order sa mining operations? Pia, base sa executive order ni Governor Raul Mabanglo ng Davao de Oro ay until further notice at upang masiguro ang kaligtasan ng mga minero at kasama na rin dyan ang mga residente na naninirahan malapit doon sa lugar. Pia. Alright, ingat kayo at maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Umakyat na sa 7 nasawi sa kambal na lindol kahapon batay sa datos ng NDRRMC. Hindi po yan aftershock ayon sa PHIVOLCS kundi isa pang lindol. Kaya may tuturing daw itong doublet. Nakatutok si Jonathan Andal. Oh my God. Ilang beses na kumislap at pumutok ang posteng yan sa Davao City nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol kahapon. Oh my God, Lord. Oh my God, Lord. Uy, may pumutok. Dahil sa pagsabog, napahinto ang mga motorista. Kita rin kung paano inuga ng lindol ang nakaparadang kotse na ito at tila winasiwas ang mga puno at kawad sa paligid ng Barangay Spring Valley sa Buhangin, Davao City. Grabe ang lakas. Oh my God, Lord Jesus. Nayugyug din ng lindol ang mga punong ito sa isang compound. Dinig ang sigawan ng mga tao. Isang pasyente naman ng isang ospital sa Bahada District ang nagising na lang na inilalabas na ng gusali.
Kwento ni Youth Cooper Ars Ravelo, kinailangan siyang turukan ng anesthesia para sa isang operasyon nang biglang lumindol. Nagbagsakan ang mga paninda at nagpatay-sindi ang mga ilaw sa hardware store na ito sa Manay, Davao Oriental. Nang bahagyang humina ang pagyanig, tumakbo palabas sa mga tao sa loob. Sa lakas ng lindol, natapon sa sahig ang mga tinda nilang pintura. Sa Bansalan, Davao del Sur, nakuhanan din ng CCTV ng isang tindahan ng pagyanig. Isang lalaki ang napatakbo sa takot habang may asong pilit na nagtago sa ilalim ng mesa. Nagtakbuhan naman sa open area ang mga guro at estudyante sa Loreto National High School sa Loreto, Agusan del Sur. Isang babae ang napatid sa bato at natumba. Ang lindol kahapon ng umaga nasundan ng magnitude 6.8 na pagyanig pasado alas 7 ng gabi. Ang mga residente sa Talomo, Davao City napalabas ng kanilang bahay. Agad din nagpulasa ng magkakaibigang ito sa Moncayo, Davao de Oro. Ang mga pulis na ito sa Caraga, Davao Oriental tumulong naman sa paglikas ng mga pasyente ng isang ospital. Dahil sa lindol kagabi, bumigay ang pader ng isang eskwelahan sa Caraga rin. Naramdaman din ang pagyanig sa Panabo, Davao del Norte. Ang mga residente agad na lumikas at pumunta sa open area sa lugar. Ayon sa PHIVOLCS, hindi aftershock ang ikalawang pagyanig kagabi. Doublet earthquake ang nangyari kahapon. Paliwanag ng PHIVOLCS, ito raw ay dalawang lindol na magkalapit na nangyari pero may magkaibang epicenter. Same source, same area, and closely timed sila, very close to each other in time and in space. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kinondena ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte ang pagbasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC sa hiling na interim release ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang post, tinawag niyang gross and disgraceful miscarriage of justice ang desisyon ng ICC at hindi anya ito batas kundi political theater. Iginit niya na ang ama ay 80 taong gulang na at biktima lang ng political persecution sa sarili niyang bansa mula nang bumaba sa pwesto. Siniguro niya sa anya'y mga dumukot sa kanyang ama na mananagot sa krimeng ginawa. Hindi rin daw siya mapatatahimik ng CIA o Central Intelligence Agency ng Amerika na anya'y nakipagsabwatan sa pagdukot sa kanyang ama. Nakatulong pa raw ang kanilang ginawa para siya maging isang martyr. Aapila raw sila at lalaban ng ayon sa batas. Nagpasalamat din siya sa mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya. Si Vice President Sara Duterte naman sinabing hindi muna magbibigay ng pahayag tungkol dito para makisimpatya sa mga biktima ng lindol. Mga kapuso, kapapasok lang na balita, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Zambales. 5:32 ngayong hapon. Naitala po ang epicenter niyan sa 19 kilometers northeast ng Kabagan, Zambales. Ayon sa PHIVOLCS, may na-detect ang kanilang mga instrumento ng hanggang intensity 3 na pagyanig sa ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, La Union, Pangasinan at Tarlac. Posible raw po ang mga aftershocks at manatiling nakatutok sa 24 oras weekend para sa iba pang detalye. Napapadalas na naman po ang mga sakit na karaniwan tuwing tag-ulan gaya ng mga flu-like illness na may ubo, sipon at lagnat. May pagtaas din ang mga kaso ng dengue tulad sa Quezon City. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilang araw munang hindi pumasok ang grade 6 pupil na si Angel matapos magkalagnat. Nagpapahinga na lang po ako tapos umiinom po ako ng gamot. Magpapa-online na lang po si ma'am para para hindi na po kami mahawaan ng mga bawat isa. Nag-alala ang ina ni Angel kaya pinasuri sa health center ang anak sabay linis sa bakuran. Nagwawalis, nag-spray ng pang-iyan ng lamok. Nagkakatul din ako minsan para mawala yung mga lamok. Tapos naglilinis po ako ng bahay. Negatibo sa dengue si Angel pero ayon sa Barangay Pansol, Quezon City, tumataas ang kaso ng dengue sa kanilang lugar. Nasa 50% po ulit yung kaso namin dito na pagtaas ng kaso ng dengue. Pero before, na medyo bumaba na po ito pero since nag-uulan ulit, bumalik. Para maiwasan ang lalo pang pagdami ng kaso, nag-defogging ang barangay. Nagsasagawa rin sila ng information drive para malaman ng mga residente ang mga sintomas ng dengue at mga dapat gawin.
Nagsa-surveillance kami dito pag may mga simpleng lagnat. Ina-advise namin na pag nilagnat ng ilang araw, pumunta po sa health center. Meron po tayong libreng dengue test na ibinibigay. So pag nalaman ng positive, kaagad pong dinadala sa hospital. Tapos meron din po tayong weekly cleanup drive. Bukod sa dengue, dumarami rin daw ang kaso ng ubo, sipon at lagnat o influenza-like illnesses sa kanilang lugar. Batay sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, sa nakalipas na isang buwan mula September 10 hanggang October 10, mahigit 1,000 ang naitala nilang kaso ng dengue sa buong lungsod. Kabilang sa mga barangay na may pinakamaraming naitalang kaso sa naturang panahon ay ang Batasan Hills, Commonwealth, Holy Spirit, Payatas, Tatalon at Pasong Tamo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa ating teritoryo. Yan po ang layunin ng fun run na pinaunahan ng Philippine Coast Guard. At nakatutok si Jomer Apresto. Takbo para sa West Philippine Sea! Idinaan sa takbuhan ng mga running enthusiasts ang kanilang suporta sa paglaban sa West Philippine Sea. Aabot sa mahigit 5,000 ang nakiisa sa fun run event sa Pasig City kanina. So last year we had 4 runs. But this time, isa lang to kasi ang daming bagyo no? So we were not able to organize other venues para makapag-participate ang ibang mga probinsya. Ang kikitain ng fun run, i-donate sa National Task Force for the West Philippine Sea para lumikha ng mga comic book na ipamimigay sa publiko. Mas mapatatas umano nito ang kamalayan ng taong bayan sa kung ano ang nangyayari sa ating teritoryo. Umabot na sa 20,000 comic books ang unang naipamahagi sa mga kabataan noong nakaraang taon. We need to reach out to our younger generations today. Gaya nga sinabi ni Justice Carpio, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. No? So we need to prepare our youth pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Tumanggi magbigay ng detalye si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kung kailan ang susunod na RORE mission. Pero patuloy raw ang kanilang ginagawang pagpapatrolya kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR para masiguro na malaya at maayos na makakapangisda ang ating mga kababayan. This is the instruction of the President to the Commandant Admiral Ronnie Hilgaban to make sure na ang ipaprioritize ng ating mga barko sa West Philippine Sea ay ang kalikasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Kasunod ng mga lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa, muling nagpaalala ang PHIVOLCS sa mga dapat gawin at hindi dapat gawin para manatiling ligtas sa sakuna. Ang do's and don'ts tuwing may lindol, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa mga nagdaang lindol sa Cebu, Northern Luzon, at sa Davao Region. Kita sa ilang video ang mga kababayan nating nag-duck, cover, and hold. Ito ang rekomendasyon ng PHIVOLCS na dapat gawin kung abutan ng lindol. Pero napuna rin ng PHIVOLCS ang iba na sa halip na mag-duck, cover, and hold ay tumakbo palabas habang lumilindol. May mga nakikita tayong mga adults sa Cebu, sa Davao also, na nagtatakbuhan during the shaking, which is hindi natin nire-recommend yan kasi ang sinasabi natin, if there's a strong shaking, you stay put, you do the duck, cover, and hold. Paalala ng PHIVOLCS habang lumilindol, huminto at protektahan ang iyong ulo. Kapag nagtakbuhan daw kasi, imbis na pagbagsak ng mga debris, mas may peligro ng stampede o ipitan sa dagsa ng mga tao. Kasi kung tatakbo ka during the shaking, pwede kang matumba. And yung kasunod sa'yo, sumunod sa'yo, pwede rin matumba. And then yung magpa-pile up na yung mga bodies. Hindi rin inirekomenda ng PHIVOLCS ang pagpanik sa mas mataas na palapag kapag yumayanig. Kasi kung during the shaking, aakyat ka, tas, yun na, dahil natatakot ka na bumagsak yung building, ganun din, yung building magbabagsak yan during the shaking. It's not after ka nakarating sa taas and saka yan babagsak. At pag tumigil na yung pagyanig o paggalaw dahil sa lindol, sabi ng PHIVOLCS, huwag nyo na raw pilitin pang umakyat sa mas mataas na bahagi ng building. Sa halip, bumaba na agad sa fire exit o sa exit para makalabas ng mabilis pero maingat sa inyong building. Pero kung sakaling huwag naman daw sana abutan ko ulit ng aftershock, mag-duck, cover, and hold at magtago sa mas matibay na bahagi ng gusali gaya ng sa ilalim ng pintuan. Kung abutan ng lindol sa labas o kalsada, ipinapayo pa rin ng PHIVOLCS ang duck, cover, and hold at huwag tumakbo.
Iyakin lang na malayo sa poste o puno na pwedeng bumagsak. E paano naman kung abutan ka sa loob ng sasakyan? Doon ka muna sa car and then stay there. And then once the shaking stops again, pwede ka nang but you have to stop the car. Kung sa dagat ang epicenter ng lindol, posibleng magdulot ito ng tsunami. Kaya sa mga nakatira sa tabing dagat, lumayo at lumikas na agad. Senyales ng tsunami kapag nakitang umatras ang tubig at may malakas o kakaibang natural sound o tunog sa dagat. Takbo ka na kaagad to a higher place. Huwag nang mag-Facebook Live. Ang ginawa pa, parang nag-Facebook Live pa yata, which is, paano kung bumalik yun as tsunami wave and mataas yung alon? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nagpapatuloy ang operasyon ng ating mga otoridad sa West Philippine Sea para sa pagbabantay sa ating teritoryo. At nakatutok doon live, si Ma'am Alegre. Ma'am. Ivan, nagpapatuloy ang joint operation ng BFAR at PCG sa West Philippine Sea. Partikular na ang pagbabantay rito sa Pag-asa Island. Narating ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Parola Island. Naghatid sila rito ng mga supply para sa mga nagbabantay rito. Nag-coastal cleanup din sila sa lugar. Sunod na pinatrolya ng BFAR at PCG ang Pag-asa Island. Payapa ang pamumuhay sa isla, pero ramdam ang Pinoy vibe dahil videoke ang libangan ng marami. Ayon naman sa isang gurong mahigit 1 taon na rin nagtuturo sa paaralan dito sa Pag-asa Island, libangan nila mag-table tennis pag walang klase. Pero ang mismong table nito, nagiging mesa ng mga mag-aaral kapag may klase na. Para sa mga residente, malaking bagay sa kanilang seguridad na lagi silang binabantayan at iniikutan ng pamahalaan. Naging masungit lang ang panahon sa maghapon, pero matapos ang ilang araw na paglalayag sa West Philippine Sea, narating din natin itong Pag-asa Island. Napakaganda at napakalayo sa marami sa atin, pero sa atin ito. Hindi naman po namin nararamdaman po. Parang wala lang po, parang simple lang po talaga. Wala namang tension na mayroong ano po dito sa amin eh. Tahimik. Sir, na normal life lang, normal way lang ng life dito. Siguro sa mga sa mga fishermen natin, doon siguro nagkakaroon ng impact. Ivan, sa mga oras na ito, biglang sumungit ang panahon dito yan sa Pag-asa Island. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Imbis po na mainis o magalit na antig ang isang customer sa kwento ng delivery rider kahit matagal dumating ang kanyang in-order na pagkain. Yan ang tinutukan ni Bea Pinlat. Magkahalong pagod, gutom at inis ang naramdaman ni Jean matapos siyang maghintay ng halos 2 oras para sa in-order na pagkain. Pero napawi ito nang makarating na sa bahay niya ang 65 anyos na delivery rider na si Roberto. Pag labas ko, pawis na pawis. Tapos yung kamay niya, sobrang dumi. Tapos hinihingal. Sabi niya, pasensya na ha, talaga na nasira yung bike ko, kaya nilakad ko na lang. Sobrang nakakaduro. Trabaho namin delivery. So kahit late man, gusto ko ma-deliver talaga. Tumatak kay Jean ang kwento ni Mang Roberto, kaya naisipan niya itong i-post online. Naantig din ang puso ng libu-libong netizens. Ang dami talagang tumulong, kahit yung tigsi 50, 100, naipon siya ng naipon kasi ang dami talagang tumulong, sobra. Laking bagay talaga to, may pagkain ka na sa mga araw-araw na darating eh. Makapagpahinga na ako, di na ganong naghahabol ng kuta. Ang una niya raw bibilhin, bagong bisikleta. Hindi na ako mahihirapan sa araw-araw. Nabago ang buhay ko talaga, nabago. Para kay Mang Roberto, tunay na may kapalit na ginhawa ang pagpupursige at paglaban ng patas. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ang Pilipinas kabila sa tinatawag na Pacific Ring of Fire sa palibot ng Pacific Ocean. Matatagpuan dito ang pinakamaraming aktibong bulkan at seismic activity sa daigdig. Bakit nga ba madalas maranasan ang mga pagyanig dito? Kuya Kim, ano na?
Oh my God, Lord. Marami sa atin nakakamba lalo tila napapadala sa mananakas na lindol sa ating bansa. Pero ang mga pagyanig na ito, hindi na bago sa ating mga Pilipino. Pati na ilan nating mga kapitbahay sa mapa. Ang ating kapuluan kasi, kabilang sa isang rehiyon kung saan madalas na itatala ang mga lindol at pagsabog ng bulkan. Ang Pacific Ring of Fire. Kuya Kim, ano na? Ang Pacific Ring of Fire, nakilala rin bilang Circum-Pacific Belt, ay isang horseshoe region sa Pacific Ocean kung saan mataas ang volcanic at seismic activities. 75% ng mga aktibong bulkan sa mundo ay nandito. Isa rin ito sa mga lugar kung saan madalas mangyari ang mananakas na lindol. Kabilang sa mga bansang bahagi nito ang Japan, Indonesia, New Zealand, Estados Unidos, Chile, at siyempre, Pilipinas. Pero bakit nga ba madalas lumilindol sa Pacific Ring of Fire? Ayon sa PHIVOX, ito'y dahil sa mga tectonic plates na nagbabanggaan sa ilalim ng lupa sa rehiyon na ito. Kapag nagkiskisan o nagbanggaan ng mga ito, naglalabas ng enerhiya na nagre-resulta sa lindol. Totoo na recently, mas marami tayong nadedetect at nare-record ng mga lindol. Pero ito ay more on dahil dumadami na yung ating mga seismic stations. O ito yung mga instrumento na nagde-detect. Nagiging mas modernisado na yung triggering na sinasabi natin. Nangyayari lamang yan kung ang fault na malapit ay handa ng gumalaw. May mga instances din na instead na mapagalaw, pwede rin niyang mapatagal pa yung actual na paggalaw. So basically, narelieve niya yung stress. Kaya paalala ng otoridad, laging maging handa. Alamin ang mga evacuation plans. Maghanda ng emergency kits at laging maging alerto sa mga babala ng PHIVOX. Sa panahon ng sakuna, kaalaman at kahandaan ang ating sandata. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Ngayon po sunod-sunod ang mga lindol, napapanahon din daw na suriin ang mga istruktura sa Metro Manila para malaman kung kakayanin nito sakaling tumama ang The Big One o malakas na lindol dulot ng paggalaw ng West Valley Fault. Nakatutok, si Nico Wahe. Mga simbahan, bahay, gusali at tulay ang ilan sa mga pangunahing nawasak sa mga nagdaang lindol. Paano kung yumanig sa Metro Manila ang pinangangambahang The Big One? Ayon kay Engineer Danny Domingo, dating Pangulo ng Association of Structural Engineers of the Philippines, kung ang mga estrukturang pribado o panggobyerno ay nakasunod sa updated na Structural Code of the Philippines, kakayanin daw nito ang malakas na pagyanig. For building that were constructed using the 1992, beyond the 1992 earthquake, medyo confident ako na it should survive earthquake like this, no? Kasi after the July 1990 earthquake sa Baguio, na-upgrade yung code, no? So, the design that conformed with the code after this 1992 earthquake should be able to resist or to withstand the earthquake. Bago kasi ang magnitude 7.8 na lindol sa Baguio noong 1990, hindi gaanong binibigyang pansin ang seismic detailing sa mga gusali o kung paano nito kakayanin ang malalakas na lindol. Kaya kada pag-upgrade ng National Structural Code of the Philippines, mas isinasaalang-alang na ang mga fault system na makakalikha ng lindol. Sabi ni Engineer Domingo, sa ibabaw mismo ng West Valley Fault na maaaring magdudulot ng The Big One kapag gumalaw, may mga nakatayong estruktura ngayon. I can see some building still on top of the fault line. Yeah. Specifically in Pasig. Naunang sinabi ng PHIVOX base sa pag-aaral na kapag gumalaw ang West Valley Fault na tumatawid sa silangan ng Metro Manila, mahigit 50,000 ang maaaring masawi at mahigit 100,000 ang masaktan. Kailangan din daw suriing mabuti ang mga tulay sa Metro Manila, gaya ng Guadalupe Bridge. It must be a top priority to inspect all those flyovers and bridges. And if needed, it must be retrofitted to be upgraded. Not only because of yung bugbog, no, but also code upgrade. Ang sabi nga ni Presidente, hindi tayo pwedeng magsara ng bridge na yon, which is a main artery in Metro Manila na dinadaanan ng halos lahat ng residente ng Metro Manila ang Guadalupe sa EDSA kung walang alternatibo. So mamadaliin natin gawin yung mga temporary detour bridges doon starting hopefully itong quarter na ito masimulan na, and then we can start retrofitting na the Guadalupe Bridge and other bridges. Assessment of other bridges is ongoing
and as soon as possible and budget permit. Sa 2015 version ng NSCP na ginagamit ngayon, kasama ng tinitignan kung gaano kalapit sa isang active fault ang isang gusali. At kapag nasa 15 kilometers mula sa fault ang itatayong gusali, required na magkaroon muna ng seismic study bago aprobahan ang disenyo. The seismic load calculation is based on the distance specifically from the valley fault system. So the closer you are, the greater seismic force that you have to use in your design. In our experience, kapag nag-X-ray kami ng mga building, usually yung the buildings that were built earlier, masyadong malalayo yung mga anilyo near support, no. So that's one of our observation. So kaya mas worried kami doon sa medyo lumang building, no? Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Bumuhos ngayon ang tulong sa mga nilindol sa Mindanao at kasama po riyan ang tulong ng GMA Kapuso Foundation. Patuloy po kayo ng pagre-repack ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 701st Brigade ng Philippine Army sa Mati City, Davao Oriental. Ipapamahagi po ito bukas sa mga naapektuhan ng magkasunod na malalakas na lindol sa ilalim ng Operation Bayanihan. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online sa pamamagitan ng GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards. Nagkomento si Vice President Sara Duterte sa pangako ni Ombudsman Crispin Remulla na isa sa publiko ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na deklarasyon ng mga ari-arian at yaman ng mga opisyal ng gobyerno kabilang sa bise. May sinabi din siya sa pagtatalaga kay Remulla bilang ombudsman. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. Mga kapuso, dalawang weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, southwesterly wind flow ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms sa Palawan at Occidental Mindoro. Easterlies at localized thunderstorms naman ang nakakaapekto sa ilang lugar sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to heavy rains ang posibleng maranasan bukas sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. May chance ring makaranas ng light to heavy rains ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Posible ring ulanin ang Metro Manila. Hindi naging madali ang pinagdaan ng heartbreak ni Kapuso actress Carla Abellana. Pero may lumabas na balitang ikakasal na raw siya ulit. Ang sagot dyan ni Carla, alamin sa chika ni Athena Imperial. Sa mga nakalipas na araw, pinag-usapan online na malapit na raw ikasal ang Kapuso actress na si Carla Abellana. Nang tanungin namin si Carla tungkol dito, kung totoo man po yun o hindi, of course that's part of my private life. I would like to keep it private. I invoke my right to self-incrimination. So I refuse to say yes, I refuse to say no. Nasabi ni Carla dati na ayaw na sana niyang ikasal, pero paliwanag ni Carla, that's coming from a person who's very wounded and broken. Of course, I'm a different person today than I was yesterday. Not before or yesterday. Naging mahirap at matagal daw para kay Carla ang healing process mula sa heartbreak. Nakikipag-date pa rin daw si Carla at kung may kailangan man daw siyang i-reveal, siya raw ang magre-reveal in time. Ayoko na po ng showbiz. Kung feel ko pong exclusive po. Pero pag hindi po, gusto ko mag-enjoy. Ako lang, depende kung sino pong ka-drive ko. Basta maayos na tao, wala pong tinatago. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At mga kapuso, 75 tulog na lang. Pasko na.
Yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.